Ibabahagi ko ngayon ang Season 2 ng paborito nating bida na si Mash. Sa mga hindi nakapanood ng Season 1 ay may link sa description para mapanood mo. Si Mash ay isang ordinaryong bata sa isang mundong puno ng mahika, ngunit dahil hindi siya makagamit ng mahika, pinag-ensayo siya ng kanyang ama sa pagpapalakas at siya ay naging sobrang lakas na kaya niyang talunin ang mga mage gamit ang kanyang purong lakas. Sa mundong ito, ang mga taong walang kapangyarihan ay minamaliit at tinatanggalan ng karapatan at isang araw, habang si Mash ay kumukuha ng kanyang paboritong cream puffs, ang kanyang pagkakakilanlan ay nabunyag kay Officer Brad. Nagkasundo sila na papasukin si Mash sa Magic Academy at maging isang Divine Visionary, ang titulo na ibinibigay sa nangungunang estudyante upang patunayan na kahit ang mga walang mahika ay may halaga. Madali niyang nalagpasan ang mga pagsubok upang makapasok sa akademya, gamit ang kanyang nakakamanghang bilis at lakas para magpanggap na may mahika siya. Napunta siya sa Adler Dorm kung saan niya nakilala ang kanyang mga bagong kaibigan sina Finn, Barrett, Lemon at Lance. Upang maging Divine Visionary, kailangan niyang makakolekta ng pinakamaraming coins sa loob ng taon, na ibinibigay bilang gantimpala sa kanilang mga klase at nakalikom si Mash ng 5 silver coins, na naging isang gold coin ng pinagsama-sama. Siya ay naging target ng Langdorm na parang Slytherin, subalit hindi siya nila kayang talunin at madali niyang natalo ang lahat ng mga ito, habang tinatamasa ni Mash ang kanyang cream puffs ay isang kilalang kriminal na nagngangalang Innocent Zero ang nakatakas mula sa bilangguan. Ipinadala niya ang kanyang kasama na si Cell sa akademya upang maghanap ng isang bagay at natuklasan na si Abel ang pinuno ng Langdorm, ay nakikipagtulungan kay Innocent Zero kaso tinalikuran siya ni Cell dahil sa pagiging isang kabiguan. Naligtas ni Mash si Abel at pagkatapos ng isang laban kay Cell, napagtanto ni Cell na si Mash pala ang hinahanap niya subalit nagpasya siyang umurong muna at sa wakas, napagtanto ng mga kaibigan ni Mash na wala talaga siyang mahika, ngunit nangako silang tutulong sa kanya na itago ang kanyang sikreto. Gayunpaman, may iba pang estudyante na nalaman ang katotohanan at plano niyang ipaalam ito sa lahat. Simula na ng Season 2, makikita na ang Adler Dorm ay nangunguna na sa pinakamaraming coins. Nagawa ng grupo na takutin ang estudyanteng ito para panatilihin ang lihim ni Mash. Nag-aalala pa rin si Finn tungkol dito at biglang lumapit sa kanila ang isa pang estudyante. Tinatanong si Mash kung totoo bang hindi siya marunong gumamit ng mahika. Hindi makapaniwala si Finn na kumalat na ito at nagpanik si Mash, ngunit sinabi niyang marunong siya at mabilis na inalis ni Finn si Mash. Ngunit binalaan ng estudyante si Finn na ang pagprotekta sa isang non-magic user ay maglalagay din sa kanya sa panganib at maaari siyang ma-expel. Hinihingi ng batang lalaki ang katotohanan, ngunit matapang na sinagot ni Finn na wala itong pakialam kung sino ang kasama niya, bigla na lang bumagsak sa lupa ang batang lalaki nang lumitaw si Lance. Hindi makapaniwala si Finn na wala ring saysay ang kanyang tapang, at lumitaw din sina Lemon at Barrett kaso mukhang hindi maganda ang kalagayan ni Barrett. Bumalik sila sa kanilang dorm room at nagdaos ng kasiyahan upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa Langdorm. Dahil sa pagkakaroon nila ng pinakamaraming coins, iniisip ni Mash na kailangan na lang nilang maghintay para sa seleksyon ng Divine Visionary, kaso lang nag-aalala pa rin si Finn at napansin na naroon din sina Abel at Razor sa party at natatakot si Finn sa kanila. Gayunpaman inilabas ni Abel ang isang deck ng mga baraha at handa na siyang magsaya at alam niya na hindi niya balak maging kaibigan sila, ngunit naroon lamang siya para ipagdiwang ang paggaling ni Razor. Nagsumpa si Razor na papatayin niya ang sinumang magtangkang talunin si Abel sa isang laro. Pinakalma siya ni Lemon at inalok ng tsaa, ngunit nagyelo si Razor habang nagpapasalamat kay Lemon at ibinunyag ni Abel na walang karanasan si Razor sa pakikitungo sa mga babae. Nang subukan ni Lemon na lumapit sa kanya ay nagsimula siyang magubo ng dugo. Nakita rin na naroon si Love sa party at sinubukan ni Lemon na pakainin si Mash ng cream puff bilang pasasalamat sa kanya. Sinabi ni Mash na kaya niyang kumain mag-isa subalit nahulog ang cream puff, gayunpaman ay huminga ng malalim si Mash at nagawang sipsipin itong pabalik. Nagpatuloy ang party at hindi makapaniwala si Finn na kabahagi siya ng isang nakakatawang grupo. Nakita rin nila ang isang kwago na nagdadala ng liham sa akademya. Nagkaroon ng sandali si Razor kasama si Mash bilang pasasalamat sa pag-invite sa kanya sa party. Binalaan ni Razor si Mash na target siya ni Innocent Zero at ibinunyag niya na ito ang pinakamasamang crime syndicate sa buong rehiyon at naghahanap sila ng mga taong may mataas na magical power sa akademya.
Binanggit niya na may koneksyon si Mash sa kung sino man ang hinahanap nila, kaya sigurado siyang babalik sila at ibinunyag ni Razor na sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ni Innocent Zero, artificial na nakamit ni Abel ang kanyang ikatlong magic line. Pero binigyang babala ni Razor si Abel na ang tunay na triple liners ay mas nakakatakot pa. Nakita natin si Finn na kasama si Abel habang sila ay lumabas para bumili ng board game, ngunit nagtataka si Finn kung bakit siya kasama. Sinabi ni Razor na hiniram ni Abel ang kapangyarihan ni Innocent Zero upang makalikhan ng isang mundo na kung saan ang mga mabait na tao tulad ng kanyang ina ay maaaring mamuhay ng mapayapa. Nagpasalamat siya kay Mash dahil sa pagpigil kay Abel kaso iniisip niya na maaaring si Mash ang makalikha ng isang mundong mapayapa para sa lahat, kaya umaasa siya dito. Nakita natin ang estudyanteng ito mula kanina na nagtatago upang makahanap ng patunay tungkol kay Mash. Ngunit nagulat siya nang makita niya si Mash na kausap si Razor at nagtataka siya kung ano ang nangyayari at bumalik si Abel, tinatanong kung ano ang ginagawa niya roon. Natakot ang batang lalaki nang makita si Abel at mabilis na tumakas. Nagtataka si Lemon kung ano ang pinag-usapan ni na Razor at Mash kaso nanigas na naman si Razor, biglang dumating ang Quago sa pamamagitan ng pagbasag sa bintana at nagdala ng liham para kay Mash at nagulat sila nang mabasa ito. Kinabukasan, sa Bureau of Magic ay makikita natin si Mash sa isang emergency inquiry tungkol sa pagtago ng kanyang kawalan ng mahika. Binanggit ng opisyal na nilikha ng Diyos ang kanilang magandang mundo at kasama ang himala ng mahika, ngunit ang pag-iral ng mga tao tulad ni Mash ay isang banta sa himalang ito. Tinawag ng lalaki si Mash na isang bug na kailangang harapin, subalit lumitaw ang isa pang lalaki at kinilala siya ng opisyal bilang isang divine visionary na nagngangalang Grant. Nakikita ni Grant ang potensyal kay Mash kaso binanggit niya na sa kanilang mundo, mahalaga ang mga patakaran upang mapanatili ang kaayusan. Binanggit niya na ang mga patakaran ay para sa nakararami, kaya sinabi niya kay Mash na kailangan niyang makuha ang suporta ng nakararami at inihagis niya ang isang card kay Mash na naging kandila, at sinabi niyang ang mahika ay lahat-lahat sa kanilang mundo kaya doon ay inutusan niya si Mash na paapuyin ang kandila nang hindi ito hinahawakan, at ipakita sa kanila ang isang himala na mas malakas pa sa mahika. Iniisip ng opisyal na nakakatawa ang hamon, ngunit inilabas ni Mash ang kanyang wand at iniisip ng opisyal na binigyan ni Grant si Mash ng isang imposibleng gawain para mapilit siyang sumuko, ngunit napaluhod si Mash at mabilis na kiniskis ang kanyang wand sa lupa. Hindi inaakala ng opisyal na magtatagumpay ito dahil yari sa bato ang sahig, ngunit lumikha si Mash ng malaking apoy at nalagyan ng apoy ang kandila. Napagtanto ni Mash kung ano ang kailangan niyang gawin at idineklara niyang makukuha niya ang suporta ng nakararami. Samantala ay nakita natin ang isang grupo ng mga Divine Visionaries na pinag-uusapan si Mash, iniisip na nakakatawa ito at dapat panatilihin ang mga patakaran ng walang pagbubukod, iniisip ni Mash na tapos na ang pagpupulong subalit bigla siyang inatake ng buhangin. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. At dumating ang grupo ng mga Divine Visionaries at nagtaka ang opisyal kung bakit naruroon ang mga Divine Visionaries. Sinabi ng isang Divine Visionary na si Anna na hindi katanggap-tanggap na hayaan ang mga exception at sinabi niyang kailangang maparusahan ng kamatayan si Mash. Nagulat si Mash sa narinig niya at sinabi ni Anna na ito ay consensus ng lahat ng Divine Visionaries at biglang tumalon ang opisyal pababa sa tabi ni Mash, ngunit lumitaw na siya'y napasok ng madilim na aura at kontrolado na ni Innocent Zero. Ipinahayag nila na si Mash ay pag-aari nila at bilang patunay ng kanilang seryosong hangarin, ipinakita nila ang isang magic parasite na nakakabit sa opisyal at nakita ito ni Grant bilang deklarasyon ng digmaan, at nagulat ang empleyado ng bureau na si Sean sa pagkakakita nito. Nalaman nila na ang parasite ay isang mapanganib na nilalang na gumagamit ng mga tao bilang host nito at kumakain ng kanilang mana. Tumalon si Grant pababa upang harapin ito, ngunit binalaan siya ni Sean na mapanganib ito dahil maaari itong lumipat sa kanya. Handa si Grant na tanggapin ang panganib, ngunit nakita nila si Mash na basta na lang inalis ito at hindi makapaniwala si Grant sa ginawa ni Mash, at biglang tumalon ang parasite papasok sa bibig ni Mash. Hindi makapaniwala si Sean na hindi pinansin ni Mash ang kanyang babala, ngunit niluwa ito ni Mash at nakita nila na nakatali na ang parasite at doon ay nagulat si Sean sa nakita. Nagtataka kung ano ang nangyari at ibinunyag ni Mash na tinali niya ito gamit ang kanyang dila tulad ng pagtali sa isang tangkay ng cherry. Naisip ni Sean na nakakatawa ito at inakala ni Mash na tapos na ang lahat matapos niyang hawakan ang parasite,
ngunit sinabi ni Ana na hindi pa sila natatapos at gusto pa rin niyang mapaparusahan ng kamatayan si Mash. Inilibing ni Mash ang kanyang sarili sa lupa at tumangging sumama sa kanila, kaya't naghanda si Ana na harapin siya at bigla siyang nawala gamit ang kanyang buhangin at lumitaw sa likuran ni Mash, handang umatake gamit ang sand drill kaso pinigilan siya ni Grant na nagsasabing hindi pa niya naririnig ang kanyang opinyon. Sinabi ni Ana na ang mga patakaran ay saklaw sa lahat, kaya hindi mahalaga ang opinyon niya ngunit biglang lumipad palayo si Ana ng tamaan ng isang espada. Nakilala ni Mash ang espada at nakita nila si Headmaster Wahlberg na dumating kasama si Rain, ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Salamat sa panonood at antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang episode 2 ng season 2 ng paborito nating anime na Mashley.